Alright, yan. Magandang umaga sa ating mga ka-MUG at sa ating mga kabatas at siyempre sa ating mga ka-UB. Muli, welcome sa aking panibagong video reaction from your Bobo Mag. Alright, eto no, bagong-bago to galing kay Attorney Trixie. Di umano, ang mga generals na PMAers ay galit, may sama ng loob kay Rapi Tulfo, no? At gumawa sila ng isang manifesto at 146 na officers na galing PMAers di umano ang pumirma, no? Kinukundina nila yung ginawa ni Rapi Tulfo doon kay PFC Canlog, no, na namatay sa laban na kanyang ininsulto, no. Ito si PFC Canlog, ito yung issue no na hindi raw papakastalan yung girlfriend, na iniwan daw sa airing girlfriend dahil nga daw buntis. So sinabihan niyang duwag itong si PFC Canlog, and nung tinatawagan niya si PFC Canlog ay nasa gitna pala ng labanan, no? Nasa operation sila. So gustong putulin ni Canlog yung ininsulto pa nitong si Rapi Tulfo itong si PFC Canlog. So pakinggan po natin tong manifesto ng mga ng mga officers ng PNP, AFP. Tuloy natin. Naglabas po kanina at pinost po namin sa Luminous yung isang parang manifesto entitled A Call for Respect and Honor Condemning Rapi Tulfo's Unacceptable Treatment of Citizens and the Men in Uniform. Basahin ko na mabilisan lang po, ha? Okay. We, a coalition of concerned citizens, strongly condemn the disrespectful and dehumanizing actions carried out by Rapi Tulfo against both military personnel and civilians, whether through his radio broadcasts or the context of Senate hearings. Of particular concern is an incident in 2020 which deserves public awareness. We'll talk about this in full with details later. The unjust treatment of PAC Raymond Canlog, a dedicated soldier who has bravely served our nation. It is disheartening to witness Mr. Tulfo exhibit a clear lack of regard for the sacrifices and unwavering dedication demonstrated by members of our armed forces. The incident involving PFC Canlog serves as a stark example of Mr. Tulfo's insensitivity and disregard for the duties and responsibilities of a soldier. It is unacceptable for an individual to trivialize the service of a soldier for personal gain and media attention, especially when the soldier has valid reasons for excusing themselves from participation while on an important mission. Thank you kay Baxter. PFC Canlog of the 57th IB-PA Philippine Army, whom Tulfo insulted and called duwag, would later be killed in action. So yun yung time na nasa operation nga si PFC Canlog, po. At sinasabi ni PFC Canlog na pwede po mamaya na lang. Sabi niya gano'n. At nung sinabi ni PFC Canlog, sinabihan siya na duwag ka, sir, duwag ka. Gano'n. Nakakatakot kang kasama sa laban. Sabi niya gano'n, baka takbuhan mo yung mga kasama mo pagdating sa gera. So hindi alam ni Rapi Tulfo, o hindi lang na talaga iniintindi na sinasabi ni PFC Canlog na siya ay nasa operation at maselan yung kanilang operasyon. So ito yun. Ito yun natin. Sumusobra kasi yung kayabangan ni Rapi Tulfo, diba? Pendited. Samantalang yung mag-ina niya, iniwanan din niya. O sino mas duwag sa kanya ni PFC Canlog? Baka may sabak sa sagir, hindi niya rin kayanin. Diba? Ito sa Libo, Maguindanao on July 29, 2020. Like any good soldier, he willingly offered his life so that our freedom, including Tulfo's, is preserved and protected. See? Diba? Kasama siya sa pinoprotektahan ni PFC Canlog. Kasama si Rapi Tulfo sa pinoprotektahan ni PFC Canlog. Pero baliwala kay ano yun. Baliwala kay Rapi Tulfo yun. Mayabang eh. Diba?
Puro kayabangan. Mr. Tulfo's hasty judgment and disrespectful labeling of PFC Canlog as duwag revealed a concerning lack of appreciation for the challenges faced by our military personnel. His actions not only disrespect the courage and dedication of our soldiers, but also perpetuate a harmful narrative that undermines the profound sacrifices made by those who serve our country. By assuming the roles of investigator and judge without regard for the dignity of a soldier engaged in active duty, Mr. Tulfo has shown a disregard for principles of fairness and respect. His actions on his radio program foster an environment of snap judgments. Actually, that time, nung tinatawagan si PFC Canlog, di ba, napanood yun naman, kinontent ko na to eh. Ang tinutino sumagot ni ni PFC Canlog, pero kabastusan ang sagot ni Rapi Tulfo. Pambabastos ang sinasagot ni Rapi Tulfo. 'Di ba? Hindi pa niya nakukuha yung side ni PFC Canlog that time. Hindi pa. Dahil nga nasa operations PFC Canlog eh. Oh, ang tinutino ng sagot ng tao. Pero si Rapi Tulfo, kabastusan yung mga sinasagot. Minamak niya si PFC Canlog. Di ba? O ngayon, pinatunayan ng PFC Canlog kung gaano siya katapang kay Rapi Tulfo. Devoid of proper examination, detracting from the truth and context of each situation. We stand united in our disapproval of Mr. Tulfo's conduct and call for a return to core principles of respect and honor for our armed forces. We urge Mr. Tulfo to abandon his authoritarian inclinations and embrace his role as a public servant dedicated. Yun ang tama, di ba? Kalimutan, iwanan niya na yung trabaho niya. Sabi nga ni Attorney Claire, di ba? Nagnanakaw siya ng oras sa atin. Mag-focus siya sa pagiging senador niya. Hindi yung tatakas siya sa trabaho niya tapos pupunta sa RTIA. Di ba? Nakita na to ng mga kasundaluhan natin. Nakita na yung ginagawa ni Rapi Tulfo. And nakakatawa tong ginawa nito ng mga sundalo natin. Okay to. Ito na yung siguro. 'Di ba? Isa na to sa magpapabagsak dito kay Rapi Tulfo. Fostering understanding and empathy. Let us cherish and honor the bravery and sacrifices of our soldiers by fostering a culture of appreciation and solidarity. Together, let us commit to upholding the values and freedoms defended by our armed forces with the respect and dignity they rightfully deserve. Signed, ang mga nagpirma po dito ay, yung alam ko, ang mga nauna pa lang ay 146 former officers and former officers of the Armed Forces of the Philippines. Okay, bakit mahalaga po na i-discuss ito na maging bahagi ng usapang pangnasyonal itong manifesto na ito na a call for respect and honor? Kinu-call out dito po si Senator Rafi. Siyempre napakahalaga nito. Kasi kung bastusin niya yung mga pulis natin yung mga sundalo natin kung bastusin niya na para bang walang ginagawa itong mga kapulisan natin para sa bansa natin. Na para bang hindi siya kasama. 'Di ba? Sa ginagawa ng ating mga kapulisan at ating mga kasundaluhan. Kung bastusin niya pagdating sa Senado, pag may mga pulis na resource person, ano ginagawa niya? Ang tingin niya sa mga pulis puro kriminal. Paano pag naging presidente to? Aalisin niya ang pulis? Di ba? Rapi Tulfo dito sa kaso ni PFC Raymond Candog. Si PFC Raymond Candog noong 2020 ay tinawagan ni Sir Rapi Tulfo base sa isang reklamo ng kanyang former fiancé. Ikakasal na dapat si Ma'am Desiree
Serreos. Ang reklamo ni Ma'am Desiree ay umayaw. May kasalanan din dito yung babae. Bakit kasi inilapit pa kay Rapi Tulfo eh? Diba? Kung hindi niya inilapit kay Rapi Tulfo, hindi mangyayari yan eh. Sa totoo lang. Diba? Tapos iiyak-iyak yung babae na sinisisi raw. Sa natural. Kung ako kamag-anak. Diba? Sisisihin ko talaga siya. Sa kanilang kasal, si PFC Canlog. At the time po, nakapaghanda na si Ma'am Desiree, nabili na po yata yung trahe at binibili na po yung wedding ring. Lahat po ng mga arrangements, siya po at ang kanyang pamilya ang nag-undertake. Nang umiiyak siyang nagsumbong kay Sir Rafi na biglang umayaw si PFC Canlog. Tinawagan po siya at sinabi ni Sir Rafi during the course of that discussion, tinanong bakit ayaw na niya. Ang sabi ni PFC Canlog, parati daw po silang nag-aaway, among other things. Ngayon, sa pinabulaanan ni Desiree at sabi hindi sila nag-aaway at hindi niya na at ibinunyag niya na buntis na nga po si Ma'am Desiree. Later on po, dahil sa stress ng sitwasyon, na nawala o nakunan siya. Prior to going to Rafi Tulfo in action. During the course of that, na pumanig si Mr. Tulfo kay Ma'am Desiree at sinabi niya kay PFC Canlog, and I quote, alam mo ba yung psychological or emotional stress? Kapag yan ang kinaso sa iyo dahil sa dinaranas ni Desiree na kagagawan mo, pero yung emotional distress ng asawa niya na si Julie Licop at yung anak niya, wala siyang pakialam. Ang lakas ng loob niya pagsabihan itong si PFC Canlog na, 'di ba? Na makakasuhan siya dahil sa emotional distress na dulot ni PFC Canlog. Yung dinulot niya kay Julie Licop sa tunay niyang asawa at sa tunay niyang anak. Naisip niya ba? 'Di ba? Hindi. Wala nga siyang pakialam eh. Pinagbintangan pa niya kinikikilan siya ng dati niyang asawa niya. Quote po namin si Sir Rafi, pwede kang makulong, sir. Sinabi pa niya, at sisiguraduhin namin na makulong ka. Pero dapat tanggalin ka muna namin sa serbisyo. Ka muna magsalita ha, makinig ka. Pwede si says, duwag ka sir, nakakatakot ka. Baka pagdating sa engkwento, iwan mo mga kasama mo. Yabang, di ba? Alam mo naman siya, kaya niya lumaban sa gera. Halimbawa, may bakbakan na. Nakakita ka ng kalaban. Baka tumakbo ka. Karipas ka ng takbo, iwan mo boots mo, takbo ka. Kawawa naman yung mga kasama mo. Iwan mo. Siya kasi hindi siya tumakbo, nagpa-kidnap. Kinidnap daw siya. Binugbog daw siya at kinidnap ng puting ban. Hilduwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo, mama, 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 nandito na ang kalaban, tulong mama. Pinagtawanan siya. Meron yung parang sound effects. O dili kaya, nakatalugpong ka't nagdarasal tapos tinatawag mo mama mo. Hindi ginagawa ko lang katatawa na biro yan. Pero hindi ka bagay maging sundalo, sir. Nakakatakot ka. Hindi ka rin bagay maging senador, Rapi Tulfo. Puro kakayabangan at grandstanding lang ginagawa mo. Paparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. And then idadaan ka uli sa isang psychological test, neuro test, kung ikaw ba'y karapat dapat maging sundalo. Hindi sir, sa assessment ko, hindi ka bagay sir maging sundalo dahil duwag ka. Duwag ka. Okay. So yan po ang sinasabi ng ating mga retired AFP officers tungkol dito sa na sinasite nila na medyo insulting na
attitude ni ngayon Senator Raffy Tulfo. Sabi ni Keep Going King, he chooses the narrative kung saan makakapag-boost ng grandstanding niya kakasuka. Sabi ni Ate Jennifer, nasa video yan. At nasa giyera mismo that time, nasa area, opo, ang sundalo. Nasa encounter ang sundalo at that time. Pero hindi po doon na shortly after yata. So, taking up the cudgels for this, yung ating mga retired officers and men of the armed forces. Marahil binabanggit nila ito at hindi po yata aksidente na lumalabas ito matapos ang isang survey na halos magkapantay daw sila di umano ni Inday Sara kung sakaling tatakbo sila ngayon bilang Pangulo ng Bayan ng bansa. Kumbaga, ito ay both a warning at isang call out. Kino-call out po nila si Senator Raffy Tulfo at ipinapahayag sa lahat sa atin, taong bayan, kung ano ang pagkatao rin ni Senator Raffy. Matagal na po natin alam ito. At which is tama naman. Diba? Dapat lang na kumilos din sila dahil tumataas ang dami kasing tatanga-tanga mga Tulfo fanatics Diba? So dapat malaman nila to na may mali talaga. Kaya lang ang problema kasi itong mga Tulfo fanatics na mga tanga, di ba bulag na bulag? Ang importante sa kanila, nakakatulong. Hindi nila alam na si Raffy Tulfo ang tinutulungan nila. Hindi sila ang tinutulungan. Diba? matagal na po natin nakikita na may humiliation sa mga respondents, sa mga tinatawag dito ni Sir Raffy. Hindi po kami sang-ayon sa ganitong klaseng pagpapahayag. Hindi rin po kami sang-ayon, pero nakikita naman po natin na base dun sa mga listahan ng kaso ni Sir Raffy, ay nakakasuhan din po siya sa mga gawain niyang ganito na sumusobra po sa lumalampas po sa mga boundaries na siniset ng ating batas. Ang medyo may dagdag pa dito ay may pananakot siya. Yeah. Kumuha siya ng opinion ng isang abogado na itong ginawa daw ni PFC Cando. Pasalamat si Raffy Tulfo kasi si Atty. Trixie yung nagpahayag nito. Si Atty. Libayan to. Durog siya rito. Yeah, ito si Atty. Trixie may paggalang pa kay Raffy Tulfo, di ba? Ito talaga yung mga may di ba? Ay tantamount to unintentional abortion dahil binigyan niya ng stress yung kanyang girlfriend dahil sa kanyang pag-aayaw sa kasal. Bukod pa dito, sinabi maaari din siyang kasuhan administratively sa Philippine Army or sa AFP, a case which na-filean po nga siya pero na-dismiss yung kaso, yung administrative case. Ngunit maaari din po siyang kasuhan ng another criminal case ng VAUSI. Okay. Hindi po kami sang-ayon sa opinyon ng naturang abogado dahil hindi rin naman po intentional yung pagbibigay ng stress. Nasa karapatan po ni PFC Cando na umayaw sa kasal. Wala pong maaari sa kahit sino sa atin maaaring magpapilit sa isang tao na magpakasal. Oh, kita mo? Pati yung abogado pala niya, mali-mali ang payo. Diba? Mali rin pala yung pinapahay ng mga abogado niya. Kaya naman pala sablay-sablay lagi. Kahit nasa Senado na, mali-mali yung pinagsasasabi. Diba? Sablay din pala yung mga abogado. According to Atty. Trixie, ha? Natuloy natin. Kapag sapilitan po ang kasal, maaaring maging void ito dahil wala pong consent o dahil tinatawag natin vitiated yung consent o kinuha sa pamamaraan that equals pagpipilit.
Sabi ni Ate Jennifer, paano kung i-deny mismo? Personal yung pagre-relasyon. Totoo po yan. Ang tingin ko, medyo hindi po yata ito angkop na kaso para sa isang Rapi Tulfo in action. Yes. Lalong-lalo na nang inantala nila. Yan kasi ang problema sa Rapi Tulfo, brand of justice. Di ba? Gusto puro shortcut. Ayaw dumaan sa proseso. Ayaw dumaan sa due process. Gusto niya judgment agad, which is mali according to Attorney Trixie. Di ba? Hindi nila kinukonsinti yung mga ganun. So, sa madalit sabi, mali yung Rapi Tulfo brand of justice. Sobrang mali. Diba? Pati yung abogado pala niya, mali yung pinapayo. Diba? O, tuloy natin. Isang active service on duty na sundalo na namimiligro, na nilalagay ang kanyang buhay sa peligro. Namatay, killed in action si PF Sicanlo. Hindi na po mababawi ang buhay niya. To be fair, nag-send naman po ng condolences at in-announce naman po ni Sir Rafi ang kanyang pagdadalamhati sa pagpapadala ng condolences nga sa pamilya nung ni PF Sicanlo. Gayunpaman, syempre masakit ito. Masakit sa pamilya at masakit din po sa lahat ng involved. Matapos niyan po, maraming bashing kay Sir Rafi at maraming bashing din po. Tapos sinisisi pa yung mga bashers. Kung di naman niya tinanggap yung kaso na yan at hindi din na ng babae dyan sa Rapi Tulfo in action, walang bashers. Di ba? Tapos eventually, sisisihin nila yung mga bashers. Di ba? Anong katangahan yan? Daisy Ray. Yung kanyang naiwan na ex-fiancé. Now, ang batas maliwanag, kapag may breach of promise to marry at naghanda na ang isang partido, you are liable for damages, pero hindi po kulong. May liability po ba dito for unintentional abortion? Medyo malabo po. May liability po ba sa vowsy? Kailangan patunayan na yung pag-ayaw sa kasal ay isang form ng pang-aabuso. Wala pa pong precedent for that one. So, dito, thank you kay Baxter at saka kay Ma'am Cheryl. So dito, parang nakikita natin, tama po yung concern ng ating mga retired AFP officers. Siguro ito na yung umpisa ng pagbagsak ni Rapi Tulfo, di ba? Tama yung manifesto ng ating mga retired officers. Opisyal na napakataas ng posisyon ay may ganitong record. Ganito po ang ginawa niya noon. At ayon dito sa kanilang manifesto, tuloy pa rin ang kanyang style at ginagawa naman ito sa Senado. Walang remorse nga eh. Di ba? Meron pa nga isang babae nagpakamatay dahil napahiya sa Rapi Tulfo in action. Wala lang. Wala lang. O yung ginawa niya sa Kuwait. Di ba? Ang daming nahirapan dyan ng mga OFWs sa ginawa niya. Walang remorse. Wala lang. Ang tahimik siya sa issue. Siyang gumawa nun. Di ba? Ang tanong nila dito, underneath all of that is, di tanong, ang kailangan dito ay magbago si Mr. Tulfo. Gawa nga ng kanyang popularidad para na rin itong para na rin yung sinasabi na ito ay tama, na tama itong gawin. Ngunit labag ito sa due process. Labag din po, hindi po siya hukuman at hindi din siya prosecutor. Lalong hindi din po siya isang investigador. Bagkus ang role niya ay isang nagmamalasakit na third party. Nagpapasalamat naman tayo dun sa mga instances kung saan nakakatulong siya. Yes. Gayun pa man, may mga Given naman yun, may instances mga gawa ng style na ito. given naman yun, may mga natutulungan din naman talaga. Kaya lang, di ba, ang lalaki ng damage eh. So may mali pa rin talaga. May mali pa rin. Maling-mali talaga. Na marami po ang nasasaktan
at walang problema na Kasi halimbawa natulungan ka. Natulungan ka sa problema mo. Paano yung kabilang panig na hindi natulungan? Napahiya. Di ba? Di ba? Oo. Pero ang totoo niya, ang mas natutulungan, si Rapi Tulfo. Hindi kayo. Dahil for the views yan lahat. For the views. Bilyonaryo na nga dahil sa mga mahihirap eh. Kaya pag nawala ang mga mahihirap, wala nang Rapi Tulfo. Kaya ayaw ni Rapi Tulfo na umasenso ang mga mahihirap, mga pobreng mahihirap na lagi niyang binabanggit sa Senado. Kasi pag nawala ang pobreng mahihirap, maghihirap na rin siya. Sulba. Lalo na dito, tunay bang gusto, ano ba ang gusto nung ex-fiancé? Na ituloy ang kasal? Wala kasi siyang sinasabi eh. Pero hindi pwede kasing pilitin. Kung kaya't ang tingin ko dito ay pinipressure nila si PF Sicando na magpakasal. Yan po ay hindi magagawa ng ating batas. Hindi yan papayagan. Pero these are extrajudicial means. Extra-legal means. Yan ang mga aralin mo, Rapi Tulfo. Eh naman pala, hindi bira ka ng bira. Tuloy. Si PF Sicando, kung sa tingin niya hindi dapat siya magpakasal, siya at siya lang po maaaring magsabi niyan. So in instances like this, kailangan ng matinding pag-educate sa ating mga kababayan kasi baka isipin nila na tama po ito. Yeah, tama, dapat may educate talaga yung mga tao dahil akala nila tama lagi si Rapi Tulfo. Di ba? Hindi nila alam palagi siyang mali. Din po ang concern ng ating mga retired officers at sinasabing hindi pwedeng ganito. Baka pag ito ay tumaas pa ang posisyon ng katulad ni Mr. Tulfo, ay kumalat ang ganitong klaseng behavior. Magulo po yan. Magulo para sa ating lipunan. Magulo din po para sa mga pamilya. Tingnan ninyo ito. Isang pamilya po ang sirang-sira. Isang pamilya po ay nagdadalamhati. At mukhang hindi, lahat sila nagluluksa. Lahat po sila walang winner sa mga ganitong sitwasyon. Hindi natin dinidiscount, of course, na ginagawa ito ni Mr. Tulfo, both na baka may chance na makatulong, pero also it is of commercial value. Kaya lang kasi ang mali kay Rapi Tulfo, pinagpapalagay niya na yung sarili niya na ano na siya. Diba? Ay hindi naman sa totoo lang, hindi naman siya ang proper venue eh. Diba? Ang problema lang kasi sa mga Tulfo natin, sa mga tatanga-tanga talaga. Diba? Akala nila si Rapi Tulfo na yung tamang venue para sa mga problema nila. Hindi nila alam, yung sarili nila pinapahiya nila. Yung sariling pamilya nila pinapahiya nila sa buong mundo, hindi lang sa buong Pilipinas. Diba? Oh, eto na, lumalabas na yung totoo. Bulag pa rin kayo mga Tulfonatics. Diba? Sana, hindi niya makalimutan ng pakay dapat dito ay tumulong. Hirap. Kaso ang pakay niya, Attorney Trixie, yung tulungan yung sarili niya eh. Diba? Hindi naman talaga siya seryoso na tulungan yung mga kababayan natin. Dahil ang totoo, sarili niya, tinutulungan niya. Diba? O yan hindi maintindihan ng mga Tulfonatics na tatanga-tanga. Tuloy natin. Bukod pa dito, alam natin na nagpaparamdam ang ating mga officials o retired officials. Pinaparamdam nila ang kanilang saloobin at pinaparamdam nila na sila po as a sector ay may input dito sa mga pangyayari sa ating lipunan at sa ating gobyerno. Sabi ni Ate Jennifer, mas lato tayo magugulo kapag yung Tulfo na yan maging Pangulo. Lalong magugulong Pilipinas, kawawa ang Pilipinas pag si Rapi Tulfo naging presidente. Pucha. Tuloy natin. Trabaho po natin bilang mga mamamayan na nakakaintindi ng mga consequences nito na ipalaganap ang impormasyon na yan. Yeah. Okay. Kaya naman hiram ko yung video mo, Atty. Trixie. Sabi ni Facebook user, grabe, napanood daw niya ito. Grabe daw yung pahiya ni Tulfo, saan na kaya yung babaeng yon nagreklamo. Well, to be fair, I don't think she really intended that, no?
ang intensyon niya talaga ay magpakasal. Dahil napahiya siya. Pero po, attorney, mali po yung nilapitan niyang venue. Di ba po? Di ba? Yun lang po ba talaga ang intention? Magpapakasal siya or ipahiya rin yung si PFC Canlog? Di po ba? Siyempre, parang naiiwan siya sa altar. Walang may gustong ganun. Babae man o lalaki, walang gusto ng ganun. Pero wala rin there's no force in the world, legal or otherwise, that can compel a person to enter into a marriage. So yun mga ka-MUG, kung gusto nyo panoorin nyo lang kay Attorney Trixie, no? Anyway, nakuha naman na natin yung point natin dito, no? Na, yun nga, nakita ng mga retired officers natin sa AFP, no? Yung kamalian na ginagawa ni Rapi Tulfo. Hindi lang sa mga kasundaluhan, kundi sa ating mga netizens, no, sa ating mga mamamayan sa buong Pilipinas, na inaakala nila na ang tamang venue, pag may problema sila sa family, sa kapitbahay, si Rapi Tulfo ang dapat lapitan. No, maling-mali po tayo dyan. Kasi ang hilig natin sa ayuda eh. 'Di ba? Huwag po tayong magpadala sa mga ayuda. Dahil bigyan man kayo ng kalahating milyon ni Rapi Tulfo, magkano pong kikitain niya sa video nyo? 'Di ba? Kaya sana ito maging ikalat po natin tong video na to. Dahil hindi po talaga po pwede maging presidente itong si Rapi Tulfo. Kawawa po tayo. At syempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama sa mabuti. Maraming salamat po.